So, ang ating pong pag-aaralan ay makita po natin sa Aklat ng Gawa. Ayan, Aklat ng Gawa, chapter 2. Ayan, pakibuksan po natin ang ating Biblia. So, ayan, okay. So, ang ating pag-uusapan ay makita natin sa Gawa, chapter 2. Simulan natin sa 36. Ayan. Aklat ng Gawa, okay, sundan lang po nyo ako, 36 to, ayan, 36 to 42. Okay, sabi dito, kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban ng marinig ito, kaya't tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihin niyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ayan. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo at sa bawat tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Iligtasin niyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Verse 41, kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay napabautismo at nadagdagan ng mga alagad na may 3,000 katao ng araw na iyon. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Muli nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon. So, ang pamagat po nilagay ko, so, the pattern of the first disciple. The pattern of the first disciple. Ang huwaran o halimbawa ng unang mga disipulo o lagad ng Panginoon. So, ito po yung pinapangarap ng lahat po ng mga nangangaral, mga pastor, lalo na po yung mga pastor na matatagal na, ay nangangarap na sana po mabalik yung dating espiritu, dating buhay o halimbawa, huwara ng unang iglesia. Kasi pag nabalik po yon, ay wala na pong problema. Apo. Imposible ba yon? Hello? Nandiyan po ba kayo? Imposible ba yon? Hindi po mahirap. At ito'y posible sa Panginoon sapagkat nasa atin ang Holy Spirit. Yung sinabi ni Pastor nung last Sunday sa ating anniversary, sabi nga, hindi mo pipilitin ang sarili mo. Ganyan din naman, hindi natin pwedeng pilitin ang mga pangyayari sa buhay natin. Maliban na lang kung hindi ka susunod sa salita ng Diyos. So, ikaw lang nagbabago, ikaw lang yon. Ang Diyos hindi nagbabago. Lahat ng salita ng Diyos sa kabubuti natin. Yan may nakakasakit, nasasaktan tayo pag narinig natin, pero yan ay si kabubuti natin. May purpose ang God sa lahat ng ating nadidinig. Maging naranasan sapagkat nasa atin ang Holy Spirit, meron tayong conviction of Holy Spirit. Pag walang conviction of Holy Spirit, hindi ka totoo. Wala sa iyong Holy Spirit, hindi ka born again, hindi ka mapunta sa langit. Pastor, bakit? Ano ba yan? Religion? Hindi po. Except a man be born again, sabi ni Jesus Christ, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kapag maliban ang isang tao, sumagot si Jesus, sabi niya, maliban ang isang tao, ipanganak na muli, hindi siya makakapasok sa karya ng Diyos. Except a man be born again, he cannot enter, he cannot see the kingdom of God. So nakasulat sa Biblia yan, hindi yan sinabi ng tao, hindi religion. Kaya kung minsan hanggang ngayon, nagkakaroon po ng diskusyon at maraming tao natatakot, marami ang pumupula, so marami naman pumupuri. Hallelujah. At kaya nga po napakahalaga na ito po ay maintindihan natin na napakabuti po ang Panginoon kasi po nung unang iglesia ay nakakatipon po sila sa Acts chapter 1 verse 15
yung 120. Kasama po ang babae, lalaki, mga alagado, yung mga apostol, yung 12 at 12 na po sila dahil pinalitan na po si papalitan 11 sila at papalitan pa pala nila ni si Judas. Nagkaroon sila ng butuhan ng panahon na yon. At ang nangyari po, sila ay nagkakatipon at lagi nanalangin. Dahil ang pangako ng Diyos, lagi kayo magsama-sama, manalangin sa antayin nyo ang pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, yung kapuspusan ng Holy Spirit. Pagdating sa Acts chapter 2, verse 1, at nang sila nagkakatipon, ano nangyari? So, nagkakatipon sila lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Verse 2, mayroong malakas na ugong, di ba? May nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay at kinaroon nila. Verse 3, may nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. Ayan, sa kanila. Okay. At verse 4, silang lahat ay napuspos ng Espiritu at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa ipinakaloob sa kanila ng Espiritu. So, yun po yung pangyayari ng unang iglesia. So, nagsimula siya 120. After ng 120, nung nangaral si Pedro, sa verse 41 ay nadagdagan sila ng 3,000. Imagine po nyo, 120 lang sila nagsimula lang sila sa pananalangin, tapos nung bumaba ang Holy Spirit, nangaral si Pedro, ano nangyari? Nagkaroon kagad ng bunga na 3,000. Amen? Imposible ba yun ngayon? Hindi po. Kaya lang, sinong gagamitin? Ayun po, tayo. Sabihin mo sa katabi mo, tayo. Opo. Huwag natin ilalayo. Si pastor, dapat ikaw pastor, mahusay ka. Di ba? Hindi po. Hindi po batayan yung mahusay na pastor. Maraming mahusay na pastor. Sabi nga po, ako po natutuwa dahil nga kagahapon, di ba? Nakakatuwa dahil ang daming tao, di ba? Ang daming sumama, nakiisa. Pero ang tanong, kasi ang tuos po namin dyan ay 4,000 plus. Opo. Doon po sa nagre-registered sa MMC. Kinumbida po lahat yung mga pastor, mga church, lahat po halos lahat ng church. Hindi ko po masasabing lahat siguro, pero hindi ko po alam. Pero yung mga hindi ma-attend sa MMC, inimbita. Kaya nga iba, nabibigla eh. Sabi, kasama pa tayo sa MMC. Sabi nga, first time lang silang kinumbida ngayon. Pero mga kapatid, hindi pinag-usapan dito kung MMC, so MMC lang ang ginamit. So, Malolos Ministerial Council ang ibig sabihin ng MMC. Pero ito po ay samahan. Kaya lang, ang dapat kalimutan na po yun eh. Kaya lang, dapat meron namang namumuno o merong samahan para makita na merong samahan. Kung wala namang samahan, ano sa samahan? Puro sasamahan, ano sasamahan nila kung wala samahan, di ba? So, kaya nga po, merong MMC at yun po dati yan ay Malolos so meron pong iba po ang title nung araw po ang daming title, nag-iiba-iba po yan. So ako po ay matagal na sa pananampalataya, for 39 years na po ako sa pananampalataya. Na-expose na po ako sa buong Bulacan. Marami kong kilalang pastor sa buong Bulacan. At hindi lang po sa Malolos. Kasi po representative ako ni Pastor noon. Hindi pa ako pastor, kasama na ako ni Pastor Ben. So yun po ang totoo. Kaya kilala ako sa buong Bulacan. No? Pero namatay na yung mga pastor. Mga daming pastor ngayon, hindi na ako kilala. Okay, makita man kami. Pero in spirit, kahit ngayon lang kami nakita, at least lang. Parang tagal nyo nagsama. So doon po nyo madadama yung tunay na iglesia, yung tunay na mananampalataya. Kaya nga, ito po yung naisin natin. At yan ang pinapangarap nga po ng maraming mga pastor ngayon, yung matatandang pastor. Kasi nga po ngayon, puro problema. Puro splitan, puro awayan, puro inggitan. May inggitan pa kumisan. Meron pang, yun nga po, masakit man, pero yun nga po, hindi din sa amin ni pastor, nung kumakain kami dito, tsaka yung pinipreach dito ni Pastor Ruben, yung ugali. Yun po problema natin, ugali.
Wala man pinagbago ang Panginoon at ang Panginoon, maraming gagawin sa buhay natin. Kaya lang, kapag ang ugali natin ay hindi natin binitawan, hindi natin isinuko, walang mangyayari. Opo. May tinubig nga po akong leaders noon, nung ako po ay nandun po sa Mother Church. Leaders po namin yun, mataas po ang katungkulan niya. Sinasabihan ko sa kanya, tigilan mo na yan. Kasi marami siyang binasabi sa mga leaders, ganito, gano'n. Sabi, tigilan mo na yan, hindi makakatulong yan. Hindi siya nagbago. Ano man at lagi siyang nakakabangga o maraming hindi man nagagalit na nakipag-away, kundi nakakabangga. Ibig sabihin, salitaan. Ayan po. At nagagalit din sa kanya, tatampo sa kanya. At ang madalas niya sinasabi, ganito na ako, tanggapin na lang niyo ako. Hindi po pwede yun. Pero nagpatuloy siya, kaya nakita ko, hindi siya biniles ng God. Ay para sa akin, maging wisdom po yun. Hindi ito marites. Totoo po yun. Maging wisdom po, karunungan natin. Kaya nga po napakahalaga yung mga karanasan. Karanasan mo, at yung nakita mo nung nakaraan, di ba yung karanasan mo, yung panahon na ito, nakita mo, may kapatiran nagbago, bumaksak ang buhay nila. Maging wisdom mo yun, hawakan mo yun. Wag mo nang isang gayahin. Okay? Kaya nga po napakalaga, yung meron tayong pattern. Pag sinabing pattern, huwaran. Halimbawa, the pattern of the first disciple. Amen? So gusto ba natin may pattern tayo? Pag wala po tayong pattern, mahirap po yan. Kaya nga po may Bible. Tandaan nyo. Kaya nga po, wag po natin sabihin na mas mahusay sila, mas marami sila mas mahusay sila, pong mas mahusay sa Diyos. Amen? Lahat kami manggagawa lamang. Amen? Kaya lang, may mga ginagamit ngayon, mga sistema. So okay lang, gamitin mo yung sistema mo. Pero magkakapatid tayo sa Panginoon, hindi tayo nakakahiwa-hiwalay, hindi ka mahusay. Mahusay si Lord. Kung ano yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, diyan ka. Kung ano yung pinagawa sa iyo ng Panginoon, diyan ka. At mahanap ka kung saan ka gagamitin ng Panginoon. Napakahalaga yun. Kasi mabubuhay ka bilang Kristiyano, hindi kayong nakikinig ka lamang, kain ka ng salita ng Diyos, busog na busog ka lagi, dami mong karunungan, pero na-impatyo ka naman. Di ba? Kung kakain ng marami, hindi madumi. Pero gano'n, hindi lumalabas. Kain lang ng kain, kaya tumaba yung tiyan. Tumataba lang ang tiyan kakain kasi hindi niya nilalabas. Baka may sakit na yon, di ba? May sakit yon. Alam mo, malalas sakit doon, colon cancer. Yun, hindi na madumi. Gusto po ba niyo yun? Spiritually, meron bang kasakit ng spiritually, merong sakit po talaga eh. Hindi naman po yung, alam ko pangalan. Ang pangalan po doon ay yung tigas ang ulo. Matigas ang ulo, hindi sumusunod, masuwaying anak. Ano pa? Kasi mananampalataya na eh. Kaya maganda pa nga po yung first church ng unang iglesia. Nung unang iglesia, marami po, nagsisimula kami sa tabang 15, alam niyo, tapos puro prayer, lahat halos hindi na kami maalis sa kapilya, laging may gawain, may overnight, prayer meeting, fasting and prayer. Di ba? 15 lang kami nagsimula. Tapos prayer lang, tapos boom, ang gawain. Dahil Bible study. Actually, yun po. Kaya nga po yun ang aking pinapangarap. Mabalik yung dati. Kaya nga meron doon sa Pahayag chapter 3, sinabi nga, ay hindi mo na ako mahal ngayon, sabi ng Panginoon. So doon sa iglesia na yon, at sinabi, ay ibalik mo yung dati mong pag-ibig sa akin. Kasi magsimula na mainit, pero nagkakitaan ng ugali, natisod dito, lipat doon, gawa dito, di ba? Pintas doon. Realidad po yan sa ating mga tao. Hindi ko inaalis ang sarili ko, pero natuto ko. Amen? Hindi ko pwedeng alisin ang sarili ko dyan. Kasi marami din po ako at nagamit din po ako, pero nagamit ako ng maraming bagay sa iglesia, pero sa pagtutuwid. At ako din itinuwid. Dumating ang pagkakataon na ako itinuwid. Kaya nga, napakalaga yung discipleship, is a learner, is a student, di ba? Ano pa? Ang pagkaalam natin. Pagka student, ano ba ginagawa? May teacher, nakikinig sa teacher. At ang student, anong ginagawa? Anong ginagawa ng student? Tuturo ba siya? Tinuturo ba yung teacher niya? Di ba? Kung minsan ganun nangyari sa atin, tayo pa'y marunong. Hindi, ganito. Si pastor naman mali yung ginawa niya. Tama't ganitong ginawa niya, di ba?
O, di ba? Malay mo, baka inalaw ng God na magkamali ang pastor para tingnan yung ugali mo. Amen? Hello? Minsan, magkamali ako ng grammar dito para malaman kung ano ugali mo. Di ba? Madalas na magkakamali. Di ba? Totoo lang. Pagka, diyan tayo mahusay, yung tingnan yung pagkakamali, pero yung mali, yung tama na pakikinabangan, minsan nakakalimutan na eh. Amen? Kasi yun ang kahinaan natin mga tao. Kung ano yung ang ganda-ganda pa naman, kala mo, nakataas pa naman yung kamay, kala mo, akit mo ko. Di ba? Pero hindi mo nakita dito. Nagsisi na pala siya, kaya pala siya lumulundag dito, umiiyak pa. Tapos ang alam mo, yung nagkamali siya, kala mo, nagsisi na siya eh. Hello? Nakapagsisi na. Kung totoo ang pagsisisi. Kasi ang pagsisisi, hindi naman lang sabihin mo, patitibi ka, nagsisi na ako. Di ba? Pakikita ka sa ABS-CBN o kaya sa GMA para sabihin, nakaluhod ka, nagsisisi na ako. Amen? Saan ba ka nagkasala? Pag sumamala ang loob mo sa kapwa mo, saan ka nagkasala? Sa Diyos. Dahil nandito si Lord. Amen? Kung wala dito si Lord, hindi ka nagkasala. Kasi wala ka pa kay Lord. Kundi namumuhay ka sa kasalanan. Amen? Iba yung nagkasala, iba yung namumuhay sa kasalanan. Hello? Naunawaan mo ba niya ako? Iba yung nagkasala, iba yung namumuhay sa kasalanan. Amen? Kaya una, napakalaga dito po sa ating pinag-aaralan, stand firm in your faith to the Lord. Ayan, manindigang matatag sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Yeah. Follow the conviction of the Holy Spirit. Hear the message. Ayan. Doon po sa Gawa chapter 2, verse 14, tapos talon natin sa 36 to 40, sa MBB, dito ko pa babasahin sa Tagalog. Ayun po. Okay, sabi dito sa verse 14, pakinggan po nyo. Okay. Kaya tumayo si Pedro, kasama ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga taga-Judea at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Sabihin mo sa katabi mo, dapat nakikinig ka. Ayan. Ang nakikinig po, hindi po yung nakikinig lang dito. Spiritually, dapat naka-open ang heart natin. Maraming nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkalabas ng kapilya, wala rin nababago. Ganun pa rin. Kasi hindi niya pinakikinggan dahil nakaprograma na ang buhay niya. Yung ugali niya, yung gagawin niya, hindi ang mapapatawad. Siya ang mali. Di ba? Lagi tayo nasusunod. Hindi, pagkatapos ito, masarap doon, gagawin ko to. Hindi ako magbabasa ng Bible, basta ako atin lang. Magbibigay ako ng ikapo. Isang ganon eh. Tayo ay namimili. Di ba? Pero, paano ka na maging tatag sa pananampalataya? Actually, ito po yung unang iglesia. Tingnan po niyo nangyari. Sabi, makinig kayo mabuti. Kaya nga sabi, verse 36, kaya dapat malaman ninyo, ito po yung bandang huli na sinabi ni Jesus Christ. Marami siyang inilahad doon. Itong ipinako niya sa krus, ito si Kristo, ito yung pinaliwanag niya kung bakit kami nagsasalita ng speaking other tongues, ito yung pangako ni Joel, sa aklat ng Joel. So, tapos, yung patotoo ni Haring David, kasi po yung mga Israelita, bukas po sila sa Bible. Ang mga Israelita po, halos sila, mga bata pa lang, tinuturo na yung kasulatan, yung kasaysayan ng kanilang lahi. Kaya nga po, titignan po niyo sa Old Testament, di ba? Kasi yun po sinabi po doon sa Deuteronomio chapter 6. Sabi, itali niyo sa inyong kamay, lagay niyo sa inyong noo ang mga kautusan. So yung mga kasulatan ng Biblia, tsaka yung kasaysayan ng Bible, lagi tinuturo yan sa Israel. Kaya alam nila yung mga salin-salin lahi, di ba? Saan ka nagmula? Gaya ko, lola ko lang, alam ko, linag. Linag yun po yung nanay, lola ko sa tatay ko. Tapos yung sa nanay side ko ay De Los Santos. Santos din. So, yung lahi ng lola ko. O, parang ganon. Pero yung susunod, di ko na alam kung saan kami nanggaling. Galing daw sa Mateo, meron daw, ganon. Iba kaming pinanggalingan na lahi. Di ba? So, kaya kung titignan po nyo ay,
ito po yung napakahalaga. Maging matatag po tayo. At maging matatag po tayo kung tayo po ay may nagpapalo o yung pong paghipo ng Holy Spirit ay sumusunod tayo at nakikinig tayo sa mensahe ng Diyos. So actually, ito yung nagkaroon sila ng conviction ng Holy Spirit nung sila makapakinig. Piniliwanag nila yung sinasabi sa kasaysayan ng Israel, yung mga turo sa Israel, kautusan ng Israel, kaya nabagabag sila. Ayan, sabi nga dito. Verse 36, kaya dapat malaman, po. At ito pa ay ang napakahalagang maintindihan po natin, mga kapatid. Ito pong talatang ito, ginagamit po ito ng isang religion. Sabi, hindi ko na sabi kung ano religion siya, pero sabi niya, kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus, ay pinako ninyo sa krus ang siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Si Jesus Christ ay ginawa lang Panginoon at ikapagligtas, hindi siya Diyos. Kaya kailangan po, letra by letra, pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. Napakahalaga po yan. Hindi ko lang ma-recall dahil sa Bible po ko sa Old Testament, letter by letter. Napakahalaga po yan. Kaya lang po, meron po talagang pinagkalooban ng malawak na kaalaman. Hindi naman lahat ng pastor ay maalam sa lahat ng bagay. Ako hindi ko masasabi ako'y mahusay, pero masasabi ko lang sa inyo, lagi akong nag-aaral at nakikinig na nag-aral na ng salita ng Diyos. Opo. Yung salita ng Diyos hindi po yung mga opinion, yung mga hindi po. Kundi sa Word of God, napakahalaga po kasi parang hindi tayo maligaw. Kaya sabi nga sa iyo, marami nangangarap na mabalik sana yung pattern ng unang iglesia. Kasi walang maghihirap. Lahat maging masaya. Biro mo, namimigay ng pera noon, ng kakabuhayan yung binibigay yung mahirap, nutulungan, pinapanalangin. Ngayon, hindi. Nagkasakit ba siya? Parang ganun lang. Wala siyang, walang burden sa kanyang puso, walang pasanin. Di ba? Kasi malalaman mo, kaya nga po ako pag nakita ko dito na hindi ko man siya nakausap, pero kung minsan kinakamusta ko, kamusta ka na? Kasi nabalitaan ko may sakit siya. Kapag nabalitaan ko may sakit kayo, pinagpipray ko po kayo. Sana pag-pray niyo ako lagi. Sana po. Amen? Pag nabalitaan ko lang, sige, yung ginagawa namin ng Sister Elmi, kahit kami nasa harap ng TV, hinto muna tayo. Sige, pray tayo. Kumakain kami, sige, pray natin. Kasi nag-text, nabasa sa text, di ba? May dinala doon sa ospital siya, sige, hinto tayo. Pray tayo. Ginagawa namin yan. Bakit namin ginagawa lagi? Kasi po, pag sinabi, pag-pray natin, mamaya nakalimutan na sa dami ng ginagawa. Tama? Amen? Kaya nga tayo nagugoyo ng kaaway. Minsan nakakonsensya ako, minsan sabi, Pastor, salamat sa iyong pananalangin. Sabi ko, pinanalangin ba kita? Minsan nakalimutan ko Kaya nga tinatanda ko ngayon, every time na may darating na problema at nalaman ko, nabalitaan ko kayo may problema, pag-pray ko kagad kayo. Ganun pong ginagawa ko. Kahit saan ako naroon. Amen? Kahit ako nag-iisa. Kasi naniniwala ako, makakapangyarihan ng hindi po yung pag-prayer meeting, doon pa lang ibubulalas. Alam niyo, nakasakit pala si baka yung pinipray mo, namatay na pala, tapos prayer meeting, nantayin mo pa prayer meeting para pag-pray. Amen? Hello? Kaya napakahalaga po yan. Standing in your faith to the Lord. Kung titibay ka lang dyan kung marunong kang makinig ng mensahe ng salita ng Diyos. Kaya nga ito pong napakinggan mo, wag yung opinion lamang. Kasi po sa ibang salin po yan, siya ang pinili ng Diyos. Romans chapter 3 verse 25, siya ang pinili ng Diyos. Siya yung inihandog ng Diyos, si Jesus Christ, upang maging katubusan ng ating kasalanan, upang tayo ay tubusin sa ating kasalanan. Tama? Kaya nga po, si Jesus Christ ay hindi lang po ginawa. So, sabing ginawa, parang ang sabi ng religion na yon, ang paliwanag nila, ito ay ginawa lang ng Diyos. Nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng Diyos, di ba? Ginawa. Actually, alam natin si Jesus Christ ay pinakilala ng Biblia na siya ay Diyos. Anak ng Diyos. Kaya lang pagdating dito, meron siyang papel na gagampanan bilang anak ng Diyos. Amen? Kaya nga meron 3 persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pero pagdating sa langit, sabi nga nung tinanong kami,
nung sa grupo namin, nung sa aming cluster noon, mayroong teacher ng teacher po siya ng Bible school, sa Bible school, tama. Tapos marunong po siya, talaga marunong siya. Tinanong niya ako, nagtanong nga, sabi nga, di ba sinabi nga, pagkara ng sa langit, magiging isa na lang, di ba, magiging isa na lang ang pagka-Diyos nila, isa na lang sila. Sabi nga, paano yon? Sabi ko, parang pinikula din po yan, sabi ko. Parang opinion ko lang yan, di ba? May papel silang ginapanan si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang tumbos ng ating kasalanan. Actually, si Jesus Christ wala pa sa Old Testament, pero siya nakilala, siya yung una na. No? So kaya nga napakahalaga po yung word by word, tignan natin. Pag-aralan natin. Hindi ko po sinasabi, hindi po mahalaga yung tayo po ay nagbabasa ng libro. Kasi karamihan naman ang nasa author na yan, mga author na yan ay ginagamit ng Diyos. Nakatulong. Pero hindi na maging open lang ang heart natin. Huwag tayo nakasarado. Nabasa natin isang bagay, ito na stand ko. Hindi ka na naniniwala dito sa iba. Malay mo. Meron pong ganyan, kaya ka nakakahiwa-hiwalay ang body of Christ. Pero mga kapatid, ang napakalaga ngayon, nangyari nga nung kahapon, yun po, talagang totally yung espiritu parang lumuluwag. Kasi nga po hindi na ngayon naghahawakan sa mga doktrina. Di ba? Yung mga paniniwala, yung mga G12, yung mga, di ba? Kasi kung minsan nakakahiwa-hiwalay kasi nga mas mahusay kami, mas marami kami, walang malaki o walang maliit na church. Isa lang ang Panginoon natin, isang pananampalataya, isang bautismo. Amen. Kaya napakahalaga po yun. Tapos sa verse, kaya nga po yun sa Pilipos, yun nga po, nilagay ko po dito, buburahin ko sana yan, hindi ko na pala nabura. Pero Pilipos chapter 2 verse 5, sabi nga, tumulad kayo, katulad ni Jesus Christ, magkaisipan kayong kaisipan tulad ni Jesus Christ. Sa bandang huli, sabi nga siya ay, sa Pilipos, basahin ko na po sa inyo, makatulong po yan sa atin, na si Jesus Christ mismo, hindi lang siya ginawa o nilikha ng Diyos na maging Panginoon at Kristo. Kundi siya yung pinili, siya mismo yung nagpumapel, ano po, bilang Diyos o anak ng Diyos, ayan, para tayo tubusin, para tayo maabutin, dahil ang Diyos ay Espiritu, kaya kailangan magkatawan tao ang Diyos. Amen. Pilipos chapter 5, tama po ba ako? So, Pilipos chapter 2, sorry po. Okay, verse 5. Ayan, verse 5. Naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ni Kristo, Jesus, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at mamuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at siya'y naging tao, nagpakababa siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ng magpapahayag, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalulahati ng Diyos Ama. So, purihin ng Panginoon. So, yun po yung totoo. Kaya nga po, napakahalaga po yung balik-balikan natin ng Bible. Back to the Bible tayo para tayo mapanuto. Kasi nga po ngayon, ang dami pong mga AI, di ba? Ang daming turo sa social media, ang daming mga paliwanag. Minsan nga yung pabalita nga kaya nga yung bagyo nga kung minsan nakakatakot yung ibang sinasabi, bagyo ka, napakalaki. Tapos hinahanap ko yung sa Pag-asa. Wala pa na, layo pa pala Pero sinasabi, nakakatakot, papanganib, di ba? Maraming piki ngayon. Kaya sa balita po sa social media ay hinahanap ko yung sa Pag-asa. Ayun po. Kaya sa mga legit na yung pong mga istasyon ng TV, ganun po. Okay. Kaya napakalaga po yun. Verse 37, ito po. Nabagabag ang kanilang kalooban, ayan po, nung mangaral nga si Pedro, nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro,
at ang ilang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Sa English po, ganito, ano? Okay. Sa English po, ang sabi dito, sa King James Version, American Edition, ang kinuha ko po. Sabi dito, Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostle, Men and brethren, what shall we do? So dito po yung sabi nga po, yung narinig nila ang salita ng Diyos, yung tumusok, yung prick, yung salitang prick, tumusok, at tumurok. Sa iba yan, nabagabag. Ayan po. Sa salita ng Diyos ay, translation ay tumagos sa kanilang puso. Amen? Naranasan po ba niyo yun? Marami ba sa atin ang na-born again, kung tumanggap kay Jesus Christ, pero wala lang. Natatakot lang sa impyerno. Kailangan lang, kasi maganda doon eh. Sasama ako sa inyo. Marami kayo eh. Meron ganon, di ba? Malaking church na yan eh. Ang daming mga maganda diyang babae. Di ba? Maraming pogi dyan. Kaya dyan, tanggapin si Jesus para makasama ko dyan. Maraming mayaman dyan kasi may business ako para yung, di ba? Totoo lang. Masama ba yung pastor? Hindi. Yung business mo hindi masama, pero yung layunin mo, kaya ka lang pumunta doon dahil sa business. Marami doong mayayaman na pwede makuha maging kliyente ko someday. Okay, kapatiran, di supportahan nyo kapatiran, di ba? So ito lang masasabi ko sa inyo, pag may business ang kapatid nyo, supportahan nyo. Pero pag sasabihin ko lang sa inyo, may business, huwag ninyong dalhin dito sa loob. Pagkatapos na lang, tsaka kayo mag-usap. No? Huwag na kayong sasabay pa, ganito. Yeah? After na lang ng pananambahan. Kasi minsan meron ganun eh, di ba? Kaya nga sabi sa Bible, si Jesus kasi nagalit dahil ginagawa niyang palengke ang aking bahay-samba, ang bahay ng aking ama. Di ba? Pero masama ba yung magdala ka ng produkto sa chapel? After na lang. Kaya after na lang. After na lang. At saka yung Bible study mong isasabay. Mina Bible study, pagka ng Bible study, alokin mo. Kumuha ka na. Di ba? Born again ka na ngayon, kapatid na tayo, di ba? Ganun ba yun? Pipilitin mo. Kapatid na tayo ngayon, supportan mo ako. Ito, produkto ko, di ba? So, hello. Tutubig ko lang po. Pero hindi po masama yung business. Amen? Maging tama yung motibo natin. Dapat napakinggan nila tama ang gospel. At nakita nila yung patotoo mo. Kasi doon babaksak. Kahit anong husay mong mangaral, kapag ang karakter mo, wala, babalikan ka lang yan. Sayang. Sayang lang. Bakit po? Yung akayin mo sa Panginoon, hindi mananatili yan. Kasi walang nakita sa iyo. Iba ang nakita. Kaya napakalaga po yung character. Napakalaga yung testimony. Kasi po, yun po yung nangyari sa unang iglesia. Nabagabag ang kalooban at saka sila po ay, ang sabi nga po doon ay ano ang aming gagawin? Sabi nga doon, ito ng mga alagad. Sa verse 38, sa Tagalog na po, MBB, sa verse 38, okay, sabi po doon, sumagot si Pedro, ayan, nandiyan na po ba? Sumagot si Pedro, pagsisihan nyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Verse 41, kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Lahat ng naniwala ay kaagad nagpabautismo sa tubig. Amen? Nakonvict sila. At anong gagawin namin? Sabi ni Pedro, pagsisihan nyo ang inyong mga kasalanan. At tapos, ay nga po, nakinig sila. Nakinig sila sa mensahe kung sino si Jesus Christ, kung bakit nangyari sa kanila yon, bakit na speak in other tongues, bakit sinabi ni Haring David ang ganito. So, word by word, sinabi nga doon, di ba? Kaya napakahalaga po ang pag-aaral ng Biblia, hindi po tayo yung nakabase lang doon sa nagtuturo sa atin. Bumase tayo sa Holy Spirit. Kaya panalangin natin yung nagtuturo sa atin, pangunahan ng Holy Spirit. Yan po ang sinabi doon sa
Sa ikalawang Pedro chapter 1 verse 21, ay ipapaliwanag lang ng mga tao kinakasihan ng Espiritu Santo ang kasulatan o ang salita ng Diyos. Ipinapahayag ito ng kinakasihan ng Holy Spirit. Kaya kung wala kang Holy Spirit, mahirap kang magturo. Pero kung may Holy Spirit ka, kahit hindi ka pastor, pwede ka magturo. Amen? Kailan dumaan ka lang sa discipleship o yung training. Baka mamaya lumaki ang ulo natin. Actually, pag tayo nasa training nga, lalaki nga din ang ulo natin. Ako naranasan ko po yun sa sarili ko. Hindi ko kinatutuwa. Kasi biro nyo, pag ako nagwa-Bible study, 20. Pinakamababa po 20. Dalawang po. Sa Release and Train, kahit saan pumunta, may Bible study ko. Ang dami ko na Bible study. Sa Manila, ang Bible study ko, yung mga kasama ko sa trabaho. Bible study ko, 12:30 to 1. Ganun po ang Bible study ko. So, marami ko na Bible study. Sa trabaho ko, minsan 12, 15. Ganyan po, pinakamarami. Kaya dito po, minsan 2 po, pinakamababa. Kaya nagkaroon ng parang naging mayabang ako sa sarili ko eh. Opo. Alam nyo, ang nangusap sa akin noon ang Holy Spirit. Opo, Holy Spirit po, nangusap sa akin. Kaya nga po, iba po yung ginawa sa akin na disiplina ni Pastor Ruben nung for 1 year, hindi niya ako pinasalita. Meron po kasi akong nakita sa akin si Pastor Ruben. At iyon po ay pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Bakit po? Kasi may natutuhan ako. Amen. Ang hirap po, kaya nga po, pag ang karakter natin, pag hindi tayo disciple, hindi tayo marunong makinig, hindi ka matututo. Makinig ka muna, magpatuwid ka. Pag hindi ka na mapatuwid, hindi ka disciple. Nahirap eh. Kahit yung mga disciple ni Jesus Christ, ba sinasama? Si Pedro nga, sinabi nga, Satanas, lumayo ka sa akin. Di ba? Ganyan yan. Si Pedro. Kung sabihin ko sa inyo ngayon, Satanas, di ba ako si Jesus Christ? Mahirap eh. Di ba? Sabihin ko si Satanas, nasa likod mo. Pwede, di ba? Pero si Jesus sinabi, Satanas, lumayo ka. Ang iniisip mo hindi para sa Diyos. Di ba? Kasi ang inano ni Pedro, wag na sana mangyari sa iyo, mamatay kayo sa krus. Mag-fellowship na lang tayo, parang siguro gano'n ang gusto ni Pedro. Pero hinarap siya ni Jesus Christ noong panahon na yon. Natandaan po ba yun? Diba? Huwag niyo gagawin yun, ha? Doon sa kapatiran niyo, Satanas! Satanas pala. Okay, kaya napakahalaga po yun. Verse 38, sabi dito, sumagot si Pedro. Nga po, binasa natin ngayon na. Verse 41, mabasa na po natin. Okay, kaya nga po napakahalaga po yun, mga kapatid. Okay, tayo po ay maging firm tayo, maging matatag tayo sa ating pananampalataya. At yun po ay makakatulong sa atin sabagat maging matatag lang tayo kung marunong tayong makinig. Nagpapatubig tayo. So tandaan natin, ano po ang sabi doon sa pinapaliwanag dito ng mga natuturo? Ang mga discipleship ay student, learner, ano pa? So tandaan lang po nyo, pag sinabi student, naging estudyante lahat tayo. May teacher tayo. At yung teaching nga natin, pag hindi ka nakikinig nung araw tapos yung teacher ko nung araw, may pamalo May pamalo siya na yung kawayan talaga. Opo. Hindi, totoo yun, di ba? Nung araw, buti nga nawala na yun Nung araw dadapa kami talaga pamalo yung kawayan talaga. Inanda ng teacher namin, hindi pa bawal yun. Ngayon nasa batas na, kaya matitigas na ulo. Tingnan mo yung tagapiti mo, matigas na ulo. Lumaki na sa walang pamalo di ba? Kahit sa bahay, hindi pinapalo. Bawal daw. Sino may sabi sa inyo bawal? Sabi sa Bible, kaya lang, nasa batas daw yon. Kaya sa Amerika, alam po niya, yung mga tao doon, yung mga bata doon, mahirap supilin. Paano po? Ay may batas po doon. May papaluin. Pag nagpinalo ka, magre-report yung bata sa 911. Ayan. Ako, delikado ka na. Okay. Kaya pangalawa, study the Word of God continually. Patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos. So bilang alagad, yung pattern ng unang iglesia ay sila ay nagbabasa ng Biblia. So, paano nangyari yon? Nung sila po ay makarinig
nabuksan sila, nakumbik sila ng Holy Spirit. Ano ang sumunod? Sa Acts chapter 2, verse 42. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol at magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at nananalangin at manalangin. Ayan po. Sa King James Version, American Edition, ang sabi ito, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship in breaking of bread and in prayer. So continually, steadfastly in the apostle doctrine. Pag sinabing doctrine na katuruan po yun. O turo, katuruan. Yan po. Kaya nga po mayroong mga iba't ibang katuruan. Sa atin ang katuruan natin ay nagmula sa Biblia. So tayo po ay nakabase tayo sa mabuting balita ni Jesus Christ. So yun ang naging common denominator natin ay si Jesus Christ. Lahat tayo, iba-iba naman ng pamamaraan natin. May palakpak ka o wala. Si Jesus Christ ang ating kaligtasan. Wala pong pagkakaiba doon. Ang pagkakaiba doon, sila may palakpak at dito meron. Dito may lumulundag at doon wala. So meron pong ganon. Meron pong ganon, may tatag na conservative. Ibig sabihin, yung mga conservative, hindi pupunta sa langit. Amen? Tapos ang pupunta sa langit, yung tumatalon lang. Tumatalon nga, hindi man nababago ang ugali. Di ba? Kahit hindi ka tumatalon, hindi ka pumapalakpak, nabago ang ugali mo, nabago ang buhay mo, dahil ang Holy Spirit ay nasa iyo, pupunta ka sa langit. Dahil ang tunay na mayroong bagong buhay ay may nababago. Pag walang nabago, hindi po totoo yan. Naborn again. Kaya nga sabi ng ikalawang Corinto chapter 5 verse 17, ang sino man nakipag-isa kay Jesus Christ ay isang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Hello? Tingnan mo yung katabi mo. Yan, ikaw yon. Di ba? Di ba? Pag di na mo, ikaw yon. Baka hindi pa niya alam. Sabi mo, ikaw yon. Yeah. Ngayon kasi, minsan, ako ba yun? Minsan, parang gano'n nasa shock pa Ako ba yun? Kasi walang nababago. Okay. Kaya napakalaga po yun na hindi, so yun po ay dapat gawin na po natin. Ay ilaan po natin, hindi tayo dapat, so sa pangalawa po, hindi dapat tayong titigil sa pag-aaral ng salita ng Diyos at sa pagsunod sa lahat ng ito. So ang pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi ko muna dinig mo na ngayon, ayan na yan, alam ko na yan. Hindi po. Yun lang John 3:16 Damahin po niyo, napakahalaga po yun. Word by word. Damahin po niyo yung sinasabi ng Holy Spirit sa iyo. So may rema yan. May logos po. Logos, rema. Yung logos po, may sariling kapahulugan yan. Pero yung rema, may kapahayagan yan sa iyo. Kaya pag-aralan mo mabuti, balik-balikan mo. At isa pa, napansin po ba niyo si Pastor Ben? Hindi nagbabasa ng Bible, kakabisado. Amen? Hindi ko mag-ayos siya kasi nga, bright siya ako hindi. Makakalimutin ako nung bata pa ako kasi nagkasakit nga. So hindi ko alibayan, Lord. Pero sa totoo lang, ganito po. Paulit-ulit po niyong basahin, makakabisado niyo. Hindi man yung makakabisado, pero alam niyo kung saan hahanapin. Amen. So tip ko lang sa inyo, huwag kayong araw-araw pabago ng pabago. Kung mahina po kayo sa memory, sa loob ng isang linggo, isa. Sa loob ng isang buwan, isang verse. Para makabisado nyo. Amen? Kasi po, pagkabisado din mo ang Bible, tinan nyo, magiging maganda ang buhay nyo. Pero hindi ko sinasabi maging perfecto ka. Kasi nga, may kahinaan pa rin tayo. Kahit naman si Pastor Ruben, may kahinaan yun. Pero, merong tumutulong sa kanya. Kaya nga inaamin niya, dati siya ganito, dati siya ganon. Di ba? So, naging wisdom niya. Kaya nga, payo nga sa amin, Ray, huwag kayo mag-preach nang hindi nyo naranasan yung pinipreach nyo. Di ba? Hello? Ganun din naman. Paano ka magtuturo sa iba? Maganda sa Panginoon, babaguhin ka ng Panginoon. Pero ano mababago sa iyo? Paano ka magtuturo? Hello? Yung action, speak louder than words. Di ba? So, yung gawa mo, yan ang nababasa ng, kaya na, di ba pangaral dito, minsan di ba sinabi ng isang pastor na pangaral, di ba? Dito, tuturo natin magbasa ng Bible.
Pero alam nyo, kapag nasa labas tayo naman po ang binabasa ng mga taong hindi nagba-Bible. Yung ba mga born again? Naku, hindi nababago. Yan ba? Yan ba? So, yung binabasa ka doon sa ginagawa mo. Pero tayo, tinuturo dito sa loob, magbasa kayo ng magbasa ng Bible. Yan ba? Pero makakatulong po, magbasa ka ng magbasa sapagkat mababago ang iyong buhay. Tignan natin. Kaya nga sabi nga po dito sa John chapter 8, verse 31, sa MBB, hanggang 32, sinabi naman ni Jesus, ayan po, John chapter 8, verse 31, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong na naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking mga turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magkapalaya sa inyo. Amen. Malaya na po tayo. Kaya lang nakukulong tayo sa sarili natin. Ayan, sarili kong gusto, ako masusunod. Kaya nga po nahihirapan po ang church. At hindi po kasalanan ng pastor kung bakit hindi kayo nababago. Maliban na lang po kung tinuturo ko dito, puro nakakikiliti lang. Oh, maganda ito, pagkapalain ka ng Diyos, puro ganun, wala nang pagtutuwid. Ang hirap po ng ganon. Hello? Sapagkat ang tunay na paglago sa harapan ng Diyos ay yung makasunod tayo sa kalooban ng Diyos at malaman natin kung anong mali at tama. Amen? Hindi ako perfecto, marami pa akong hindi alam. Pero patuloy ako nag-aaral ng salita ng Diyos at anuman natanggap ko sa akin at naranasan ko ay sinasabi ko sa inyo at maging wisdom po nyo, ulitin ko, yung mga karanasan nakita nyo na born again, na bumaksak, huwag ninyong gayahin. Possible mangyayari din sa iyan kung gagayahin mo siya. Amen? Nakausap ko po yung patay doon sa kapitbahay namin. Pumunta kami si Sister Elmi, kinausap ko yung nanay, tapos yung tiyahin. Sabi niya, alam mo, inaamin naman niya na, Nay, kasalanan ko to eh. Kasi nakaka-cancer siya. Namatay po siya, 43 years old lang ko. Sa kainom, naging barkada yun nila ni Jonathan. So, ano po, talagang sabi nga niya, alam nyo, maganda nung nandun siya sa GBL, dito sa Pampanga, dahil doon, araw-araw pinupuntahan siya ng pastor at pinagpe-pray. Nakakarinig siya ng salita ng Diyos. Gumaling siya. Nag-chemo siya doon. Gumaling siya, talagang gumaling. Parang mauwi dito, bumalik ulit yung cancer. Bakit kanyo? Kasi na-stress. Kasi marami siyang problema sa buhay. Kaiisip, tapos bisyo, tapos sigarilyo. Di ba? Pag isip ng isip ng tao, sigarilyo, yan ang libangan ng mga isip ng isip eh. Sigarilyo, alak, di ba? Akala mo hindi sila nag-iisip eh. Nag-iisip yun ngayon ng mga lalaki. Ang tambulan namin para makatakas kami, iinom, yan, sigarilyo, lakad, barkada. Opo. Pero ngayon, dahil ako, kahit may problema ako, nasa bahay lang ako, basa ako ng Bible, umiyak lang ako sa kanya pag may problema ako. Ganun po. Nabago. Nabago ang buhay ko. Kaya napakahalaga po yun na tayo ay huwag titigil. Sapagkat ang sabi, ang tunay na sumusunod sa turo at nanatili sa turo ng Panginoon ay tunay na mga alagad niya. Kaya kung hindi ka nagbabasa ng Bible, alagad kanino? Hello! Hindi nagbabasa ng Bible. Tuwing linggo lang nakakarinig ng Bible tsaka Bible study, yung small group o yung online, doon lang nakakapakinig. Kasi meron pong radio station ng ating tayo po meron radio station yung DCAS, di ba? FEBC, DCAS. Walang non-commercial 'yon. Na maghapon po niya, marami kang matutuhan sa business, sa ano po, paano po, family, paano yung kabataan, maraming matutuhan doon. Pero tanungin ko sa inyo, sino talaga nagbabasa ng Bible? Hello, di ba? Ang hirap sabihin nagbabasa ako pero hindi. Magkakasala ka sa sarili mo. At hindi ka makakalaya, tandaan mo, at ang darating sa iyo, magkahirapan. Kahirapan ano? Yung sinasabi ni Pastor Reggie nakaraan, hindi lang niya masabi. Kasi may prophecy po talaga, 2026 magiging mahirap po. Pag hindi tayo nagbago. Ang Pilipinas, tinan nyo, sunod-sunod po. Pag-pray po nyo yung milindol, hindi pa po tayo tapos. 2025, marami pong pinapahayag ang Panginoon na mangyayari. At ang isa lang sinasabi ng Panginoon, magsisi tayo.
Paano magsisi? Tayo nagsisisi na, pero yung paano? Di ba, uso na ngayon naman ng pestahan. Hello? Yan po ang mensahe ng Diyos sa atin ngayon. Wala pong tumatayo sa atin. Sa Amerika, meron tumatayong ganyan, di ba? Hindi kayo mapunta sa langit kung kayo ganito. Sumasamba kayo sa ganito. Dito po hindi natin magawa yun. Wala pang tumatayo. Hello? Masakit man, pero yun po talaga totoo. Merong kapahayagan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta na hindi natin pwedeng baliwalain. Pinag-uusapan po yan sa social media, sa mga vlogger. Nakakatakot naman. Pero sa atin po, wag natin babaliwalain yon kasi may purpose po. Kaya tayo nakakilala sa Panginoon ng nauna lang tayo. Pero may susunod pa sa atin. Pag hindi tayo nag-pray, paano ka magagamit ng Panginoon? Paano paniniwalaan ang sinasabi ng Diyos? May sinabi ang propeta na kailangan magsisi ang Pilipinas. Patalikuran ng kanilang mga ginagawa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Pagsamba sa ibang Diyos. Alam natin, sunod-sunod naman ang mangyayari, di ba? Na pangyayari sa atin, di ba? Monday, walang pasok. Di ba? Alam natin yan. Pagdating January, sunod-sunod na naman yan, di ba? Pero may kapahayagan, mga kapatid. May kapahayagan sa atin ng Diyos na magkakaroon ng kahirapan sa maraming bagay. Paano maghihirap? Mayaman nga ngayon. Paano po? Pagka nagkaroon ng lindol, di ba, mahihinto ang marami. Di ba? Ito yung nangyari sa Cebu. Lumindol, tapos nangyari yan, di ba? Bumaha, tapos ngayon, hindi natin alam ngayon kung anong nangyari kasi mabagal lang ang bagyo eh. Malakas yung ulan eh. Hello? May bagyo ngayon sa Bisaya ulit darating, di ba? Paano yun? Ako naaawa eh. Kasi naranasan ko kasi nung kabataan ko yung hirap ng tamaan ng malakas sa bagyo. Bahay namin na wala ng bubong. Nabalian yung unang bahay namin, nabalian ng buko. Nabali ang buko sa lakas ng hangin. Takbo kami sa aming kapitbahay. Maliliit pa kami noon. Kayo, hindi pa nyo naranasan nyo siguro. Ano ba yun? Napapanood sa TV yung cyclone, di ba? Sa ibang bansa, umiikot, nawawasak yung, di ba? Yung mga bahay. Ngayon nangyayari na sa Pilipinas, di ba? Ang buhawi. Nawawasak yung, nabubunot yung mga puno. Gusto ba nyo maranasan yon? Hello? Di ba? Mag-pray po tayo. Sinong gagamitin ng Diyos? Kaya nga kung pag-aaralan mo sa salita ng Diyos, kung ano yung palatandaan ng huling panahon, ito na yon. Kung nag-aaral ka. Tapos, tingnan mo, nangyari na ba ito? Giyera, salot, yung digmaan, diba? Yung kahirapan, nangyari na ba ito? So, word by word, pag-pray mo, Lord, kung maaari po, ipigpili natin ang ating bansa. Opo. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, nag-aaral ng salita ng Diyos, ikaw ay mananampalataya, may pakialam ka. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Kaya lang, kung hindi mo ginagawa, hindi ikaw yun. Kasi ang hirap pag ako nagsalita lang masama dito, hindi niyo ako pakinggan magagalit na lang kayo sa akin Pero sabihin ko sa inyo, ikaw yun. Amen? Hindi dapat ay titigil. Yan po. At makikilala niyo ang katotohanan kung mag-aaral kayo ng Biblia at ang katotohanan papalaya sa inyo. Mapalaya tayo sa lahat ng bagay. Anong ginagawa natin? Sabi nga dito, yung mga pamahiin. Ang daming pamahiin. Tapos nandun kami sa patay, merong card na hawak si Sister Elmi. Sabi niya, maganda itong card na to. Yung di ba, yung palaro yung laro ba? Yung card, di ba? May larong bingo. Sabi niya, pagkatapos ito, pwede pa makahingi, sabi si Sister Elmi. Bibigay ko doon sa kasama niya doon sa Coop. Sabi doon, ay hindi, pagkaraan ng libig, susunugin yan. Susunugin daw. Dahil lahat daw ng kasi paniniwala para daw hindi na mamatayan, wala nang bumalik yung Di ba maraming ganun, Tapos hindi maliligo sa loob ng isang linggo. Isang linggong nakaburo, hindi ka maliligo. Di ba? Ang hirap naman, di ba? Kami, ang bahay namin, pagpunta kami sa bahay namin, nung nakaburo na nanay ko, laging malinis yan. Kasi pag
Hindi namin tinutukso yung mga tao, yung paniniwala nila. Pag wala po, yung gabi na, linis kami, linis namin. Pati paligid, walis namin, gabi ha. Pag gabi, gabi, huwag ka yung swerte, mawawala yan. Pag nag-ano ka sa gabi, paano gabi kung tapos yung daga ay pupunta sa inyo, naglisaw-lisaw ang daga doon, yung daming basura. Di alisin mo, yung pupuntahan ng daga, alisin mo, di ba? O kaya langgamin ano. May matamis pala doon na natapon. Tapos kinabukasan, tayo ng langgam dito. Paano pinabayaan mo nung gabi? Hindi ka nagwalis dahil nga sa pamayain mo. Amen? Hello? Wala naman nakasuot sa Bible na gano'n eh. At hindi yan sa Diyos. Kaya napakalaga po na tayo po ay gumising. Kaya nga po ay, ayan po. Kaya, verse 20, ito po. So, yung pangako ng Diyos, the promise of God. Kaya po, ito po yung benepisyo na kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia. Ayan po. Sabi sa John chapter 15 verse 7, kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Ayan po, Juan 15 verse 7, ang salita ng Diyos. Nakasulat po yan, di ba? Ang sabi dito, kung manatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y manatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Hello? Marami tayong hinihiling, di po ba? Marami tayong problema sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Walang tao na nabubuhay na walang problema, pero may pangako ang Diyos. Ano po? Abide in me and my words abide in you. Manatili kayo sa akin. Kung manatili kayo sa akin, makikinig ka sa turo ng Diyos. At ang salita mo ay manatili sa iyo. Yung binasa mo, hindi lang mo lang binasa dahil checkin ni Pastor, nilista ko na sa notebook, pero wala dito. Nandun lang sa notebook. Buti pa yung notebook. May Word of God. Hello? Tapos po, pagdating ng may problema, Lord, miyak pa. At minsan, Pastor, bakit ganito? Umaatin naman ako, bakit ganito? Bakit ganoon? Minsan nagtatanong pa. Hello? Sana masugot na yung tanong mo ngayon. Ikaw pala may problema. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Kung ginagawa mo yon. Pero kung ginagawa mo yon, ikaw yon. Di ba? Hello? Ang hirap dayain ng sarili yan, di ba? Ikaw nakakaalam sa sarili mo eh. Pero ako, pwede niyo akong dayain. Di ba? Pero yung sarili mo, dayain mo. Ay, hirap yun. Sabi na Santiago, ang nakikinig ng salita ng Diyos at di nagsasagawa nito ay dinadaya niya ang kanyang sarili. Na para siya yung tao na umarap sa salamin. Matapos makita ang kanyang anyo, ay umalis sa salamin at kinalimutan na. Di ba? So, ganun po. Marami nagbabasa ng Bible, hindi man pinamumuhay. Kaya nga, ano nangyayari? Tapos pag may problema, kaya nga po, ihanda po natin. Yung sasabi nga po, makinig tayo. Yung pong sinabi na panakinggan natin na mensahe dito ni Pastor, bilo mo nyo, sa loob ng isang taon, may isang lang si Pastor ngayon na punta dito kasi po, hindi natin iniimbitahan. Ano po, yung ating senior pastor. Noon lang anniversary natin, kaya tinatandaan ko. Kaya sabi niya, tandaan nyo, sabi niya, hindi ko may ikaw kasama sa praise and worship, kung hindi man nababago ang buhay mo, hindi ka tunay na alagad. Kaya napakahalaga, masakit po yan, pero tinatandaan ko sa puso ko yan. Kaya pag-pray ko, Lord, linisin mo ang church. Linisin mo ang church. Hindi ko kasi sinabing, alisin mo na sila. Hindi po. Linisin mo. Pag sinabi linisin, personally, mangusap sa inyo po ang Diyos. May conviction ng Holy Spirit. At pag ang Holy Spirit ang usap sa atin, binaliwala natin, wala ng pag-asa. Hello? Dahil ang sino man nagkasala sa Holy Spirit, hindi na patatawarin. Kaya kung babaliwalain mo ang salita ng Diyos, sabi sa John chapter 6, verse 63, sabi niya, ang mga salita sinasabi ko sa inyo ay Espiritu na nagbibigay buhay. Dahil doon, hindi niya matanggap ng mga alagad na kakainin ng kanyang laman, iinumin ng kanyang dugo. Sinasabi niya, Espiritu. Ang salita ko, Espiritu, hindi niya literal na sinabing, kainin niyo aking
Pero yung pagkadinig po doon, nakasulat doon, maliban kainin niyo ang aking laman at inumin niyo ang aking dugo. Di ba? Tapos pagdating sa 63, pinaliwanag nga ni Jesus Christ, yung sinasabi kong salita ko sa inyo ay espiritu at buhay at nagbibigay ng buhay. Hindi po yung literal. Nakakainin mo. Yun po yung pagtanggap kay Jesus Christ. Yung namatay sa krus. Yung kanyang dugo ang luminis sa atin. Papapasukin mo siya. Di ba? Paliwanag po ng isang nagtuturo ng Bible School, yung pong sabi niya, pag tinanggap mo si Jesus Christ, yun, parang kinain mo siya, pinapasok mo siya sa iyong katawan, di ba? Sa iyong puso. Hello? Marami pang mga paliwanag dyan, pero ang napakahalaga mga kapatid, manatili tayo sa salita ng Diyos. Amen? Joshua chapter 1 verse 8. Naku, Pastor, alam ko na yan. Alam mo na nga ba yan? Basahin ulit natin. Maganda. MBB, Tagalog, madaling maintindihan. Huwag mong kakaligtaan. Basahin ang aklat ng kautusan, bulay-bulayin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon, sa ganon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Hello? Ang pangarap natin, magandang buhay, maayos, masaya, malaya sa lahat ng bagay. By the way, hindi naman po sa bawat araw na ginawa ng Diyos ay lagi pong may blessing. May mga pagsubok din naman. May mga testing, bahagi po yan nakasulat sa Bible. Test ang ating pananampalataya. Kasi bibigyan tayo ng pagsubok, problema para po dumating yung malaking pagkapala sa atin pag tayo ay napagtagumpayan natin yon. Meron po ganyan ng purpose ng God. Maraming purpose ng God para tayo turuan. Pero mga kapatid, ang napakaganda po dito ay yung pong tayo ay nagbubulay-bulay at ang sabi nga po doon ay matutupad mo ito. Yung po ang pinaka-problema natin. Maraming nagbabasa ng Bible pero hindi natutupad. Kaya nga ano nakasulat doon dito, bulay-bulayin mo yon araw at basahin mo. Di ba? Huwag mo kakalitaan basahin. Huwag mo kakalitaan. Huwag. Utos mo yan at basahin mo. Aklat ng kautusan, bulay-bulayin mo yon araw at gabi. Paano yun? Dalawa yung Bible, naglalakad ka, ganun pa yun, hindi. Pag binasa mo siya, ilagay mo dito. Tapos isipin mo, mag-pray ka, Lord, ano ibig mo sabihin? Pwede ka nung tatrabaho. Pwede po. Kaya lang, kasi nga marami pong mga bagay na umaakay sa atin sa mundong ito, lalo na kung may trabaho ka, marami kang mga ginagawa. Siyempre, nakatutok ka sa ginagawa mo, mahirap din na hindi ka nakatutok sa ginagawa mo. Pero mga kapatid, kapag huminto ka sa iyong gawain, nandiyan pa rin siya, yun nga po yun eh. Lagi mo siyang, laging nakalagay sa puso mo yung mga binasa mo, yung mga sinabi ng Panginoon sa iyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, tinandaan ko po yung mga narinig ko kay Pastor Ruben at yung kanyang style, di ba? Hindi siya nagbabasa ng Bible, pero, di ba? Hello? Gusto ba niyo yun? Ako gusto ko yun eh. Pinipilit ko sa sarili ko. Pero, ginagawa ko, hindi naman ako titigil kasi hindi naman si Pastor ang inidulo ko doon eh. Kailangan eh. Para matupad ko, di ba? Actually, marami nga hindi na ako tutupad eh. Okay. Kahit nagbabasa na ako ng Bible eh. Pero, sinisikap ko at mingi ako ng tawad. Kaya nga po mga kapatid, ay yung pagbabago ng buhay, ang nagpapasin yan, ikaw, hindi ang Diyos. Pero tutulungan ka ng Diyos. Siya ang gagawa sa iyo para mabago ka. Mapagtagumpayan mo yon. Ang gagawin mo lang, manampalataya ka, tanggapin ang salita ng Diyos, makinig ka. Yun lang naman eh. Tapos isuko mo, Lord, hindi ko kaya to, tulungan mo ako. Sana po, pagka nagagalit ako, ito po yung tulungan niyo ako na ang salita ko maging maayos. Diyan tayo bumabaksak eh, di ba? Lahat tayo may emosyon, naging emotional. Pag may problema, nagwawala, parang pag nasagi, parang bulkan na pumuputok, di ba? Yan ang mga tao. Pero purihin ng Panginoon kasi ang fruit of Holy Spirit ay kahinahunan. Pagpipigil sa sarili. Di ba? Kung mabasahin niyo, di ba? Love, peace, joy, tapos yung ang susunod. Patient, di ba? Yung pagpipigil sa sarili, perseverance, di ba? Pagpipigil sa sarili. Tapos bandang huli yung pagpipigil sa sarili. Tama ba ako? Pagtsatsaga, sorry. Pagtsatsaga.
patient, pagtsatsaga. Tapos padahuli, pagpipigil sa sarili, sorry po. Di ba yung kahuli, pagpipigil sa sarili. Okay. Kaya nga po napakahalaga po yung makita po sa atin ang fruit of Holy Spirit. Kasi pag walang fruit of Holy Spirit, wala akong Espiritu. Pero pag hindi nakita naman siya yung Espiritu, ganito po nangyayari. Kaya po yung iba nagbabago ganito po dahil sa karanasan. Kaya nga po sabi ko sa inyo, napakaganda yung sinabi dito sa pahayag. Ibalik niyo ang dati yung pag-ibig sa akin, yung first love. Kasi nung unang tumanggap tayo sa Panginoon, ang babait natin, di ba? Tapos nung natisod na, nakabagana yung katabi, hindi na nagtabi, hindi na nagkakamay, iba nga naghiwalay na pumunta na sa ibang church, di ba? At hanggang ngayon, hindi pa nakapagpapatawad, sabihin mo, hindi ako yon. Di ba? Mas maganda. Pero kung ikaw yon, magsisi ka. Patawarin mo na siya. Ikaw rin na magdudusa, ikaw ang talo. Patawarin mo ang nakasala sa iyo. Huwag ka magsasalita ng masama. Kaya madalas ko sinasabi nga sa pulpitong ito, huwag kayong gaganti. Huwag niyo akong kampihan. Inaapi ka na, pastor, kung ano sinasabi sa iyo, huwag natin silang sabihan ng masama. Ipag-pray na lang natin. Iyan ang utos ng Panginoon. Amen. Walang pagalingan sa harapan ng Diyos. Pag ako'y nawala na dito, tapos na ako. Wala na akong gagawin. Pero hanggang nandito ako, kasama yan sa paglilingkod, yung masaktan ka. Pag hindi ka marunong masaktan, hindi ka pwedeng leaders. Hello? Sabihin ko sa inyo, hindi lahat ng susunod sa inyo ay papalakpakan ka. Marami dyan ay pupulaan ka. Hello? Kasi mas maraming marunong sa atin. Ako, inaamin ko, mas maraming marunong sa akin. Pero as long as na ako po ay kinakausap ng Diyos at ito pinatuturo niya, gagawin ko yan. Pero hindi kita kakalabanin. Kahit ako'y kalabanin mo. Amen? Kasi hindi yan ang inutos sa akin ng Diyos. Kasi darating ang panahon, sabi nga sa inyo, ipagtatanggol ako ng Panginoon kung tama ako. Kung mali ako, paparusahan ako ng Diyos. Amen? Pare-parehas tayong haharap sa Diyos kung tama ang ginawa natin. Tama ba yung pagkanta mo dito? Tama ba yung pagtugtog mo? Tama ba yung pagsishare mo ng salita ng Diyos? Tama ba yung ginagawa mo talaga dito? Walang string attached? Wala kang ibang motibo? Hello? Kaya nga napakalaga, salita ng Diyos lagi nakatiratok sa atin. Ito ang ating sandata laban sa mga kasinungalingan ni Satanas. Opo. Kaya tayo ay hanggang ngayon, maraming mga Kristiyano, tatanungin mo, hindi alam kung tama ang ginagawa kasi kulang sa pagbabasa ng Biblia. Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 6, ayan, Ephesians chapter 6, verse 17, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Ayan, ligtas ka na. At gamitin, ayan po, at gamitin ang Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. So, maraming salita ang Biblia, ang si Satanas. Hindi totoo yan, ganito gawin mo, ganito gawin mo. Okay, huwag ka na umating ngayon, naating ka naman sa isang linggo. Di ba? Hello, ganyan. Yung parang compromise. Kunti lang naman ang kasalanan mo ngayon eh. Hindi ka ating ngayon. Pwede naman, di ba? May nag-a-absent naman sa inyo, sabi ni Satanas. Hello? Nung sinabi ng Hebrews chapter 10, verse 25, huwag niyo kakalitaan ng mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Pagtitipon ng mga kapatid, gaya ng ginagawa ng ilan. Lalo na ngayon, nalalaman natin malapit na dumating ang Panginoon. Hello, huwag natin utos yun na sinabi sa Bible. New Testament. Dahil hindi mo binabasa, hindi mo alam. At hindi mo alam, nakakasala ka at pinahirapan mo ang sarili mo pag hindi mo ikaw umaten ng walang tamang kadahilanan. Ang kadahilanan na hindi naka-attend, may sakit. Merong may sakit sa sambayan na hindi maiwanan. Hello. Pero pagdating doon sa business, sa mga lakad, so ayoko pong maging mahigpit sa inyo, pero conviction na lang yan ng Holy Spirit sa inyo. Hello? Kahit yung tatay ko na nakaburol noon, araw na linggo, ako po'y sumamba dito. Sinama ko lahat, pati sambayan ko, kaya pag-uwi naman sa bahay, galit-galit yung tiyahin ko. Saan galing? Diba? Siyempre, pamayin eh. Dapat yung patay. May patay na nga. Alis ba yung nanay ko? Yung tatay ko, nandun pa rin. Ano? Umalis ako, nandun doon, nakahiga eh. Tapos nubati ako, nakahiga pa rin eh. Hello? Hindi mo umalis yung tatay ko eh. Papatayin ko ba yung tatay ko? Di ba? Yung tatay ko born again. Nakaintindihan no? Baka natutuwa pa yun eh. Oh, so okay lang anak. Iwanan mo muna yung katawan ko. Sumamba ka muna. Hello? Born again tatay ko eh. Paano pag hindi born again? Hindi ba iwanan? Ganun ba yun?
Hello? Kaya kung minsan, mahirap tayo magturo dahil hindi natin maituro kung ano tama. Kasi nahihiya tayo, natatakot tayo. Tama? Ganun ka ba, Pastor? Hindi pa nga lubusan eh. Pero pinag-aaralan ko yun. Ginagawa ko. Kung maaari. Araw nga ng Pasko, kung maaari nga, wala ng Pasko eh. Wala nang, actually maraming pastor hindi nagdidiwang ng Pasko. Kasi po, mali po talaga pagdidiwang ng Pasko ngayon. Di ba? Sino natataas? Santa Claus. Sino ba Santa Claus mo? Sino bibigay? Di ba? Ganon. Ano yung matatanggap ko? May bago ka ba? May ganito. Ala na. Basta ng Bible, bakit napalito si Jesus Christ? Dahil sa kasalanan ng tao, katawan tao, dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ala na yon. Basta. Di ba? Ano inaantay natin pag Pasko? 13-month pay. Bonus. Masama ba yun? Hindi masama kasi nasa batas naman yun. Ang problema nga kasi yung ikaw na Kristiyano, nandoon ka eh. Pagka December, nandoon ka, nakikipag-compromise ka. Kung ano yung gusto ng mundo, paniniwala ng mundo, ganun ka pa rin. Di ba? Kaya kung ako tatanungin nyo, ayoko ng Pasko, kaya lang, para sa inyo, kasi kasi kailangan din na yung mga hindi nananampalataya, hindi nila unawaan yun eh, kailangan maipaliwanag natin eh, pupunta sa bahay. Di ba? Sa amin po, kahit ngayon, wala na mga mother ko, merong pupunta sa amin, minsan matatanda pa, namamasko sa amin eh. Yung matatandang matandito, pupunta sa amin bahay yung pagpasko eh. Pero isang matanda doon, kanina, saan ka pupunta? 80 years old na siya, mahigit. Sasamba ako, kasi mayroong sambahan sa tabi namin, born again. 80. Naglalakad lang yun, may tungkod, dahan-dahan. Saan ka pupunta? Yung nakaupo dyan. Kasama si Terelmi. Matin po yun. Born again na po yun. Okay. At parang yun na inanayan namin doon. Kasi kaya nung makita ni Pastor nung birthday ni si Terelmi, tsahin ba niyo yun? Tsahin ba niyo yun? Kasi laging nakita niyo yun, pag lagi may handaan eh. Kasi po, parang gano'n na nga. Kasi nung maliliit po yung kami magkakapatid, ayan, yung magkakapitbahay nagtutulungan. Minsan nanay ko kasi nasa palengke. Minsan yung mga kapitbahay namin sila nag-aalaga sa mga kapatid ko. Ganun. Maliliit. Kaya meron po kaming relasyon sa loob. Merong mga dating mga relasyon sa magkakapitbahay. Opo. Kaya napakalaga po yon. Isuot ninyo ang helmet. Salita ng Diyos. Pangatlo, separate to sin and to the evil things of the world and connect to the church and to church. Okay. So, separate to sin. Humiwalay tayo sa kasalanan at sa mga kasamaan, sa mga bagay na kasamaan sa mundong ito at kumonekta tayo. So, kumonekta, iugnay natin, yan. Iugnay natin ang ating sarili. I-connecta natin ang ating sarili sa church. Sa Gawa chapter 2 verse 42, tapos talon natin ng 44, sabi dito. Sa English po, ulitin ko po, binasa ko kanina. Sabi dito, and they continued steadfastly in the apostle doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayer. So yun po, nagpatuloy sila. At sila po ay, sabi po doon, ay nagkaroon ng sama-sama. Humiwalay po sila sa karamihan. So ito po yung pagtugon sa tawag ng Panginoon kasi nagsisi sila, nagpabautismo. Kaya nga po sila ay bago na ngayon, mga born again, mananampalataya. Kaya sila ay nagpatuloy, nagsama-sama at nagpatuloy sila sa turo ng Panginoon. Verse 43, dahil sa maraming himala at kababalaghang ginawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ng takot. Verse 44, nagsama-sama ang lahat ng sumampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Verse 46, araw-araw sila nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan. Amen. Kaya kung susundin po, kanina tinanong po ni Pastor, bakit kailangan natin gawin? Bakit Lord Chapel na tayo ng anniversary, tapos ngayon Lord Chapel ulit. Dati ginagawa po namin sa Tabangyan, sa Mother Church,
every Sunday. Ginagawa po namin yan. Kaya lang nabago yan, napag-meetingan kasi nga po matrabaho. Tsaka yung kaya ginawa, per Sunday, ganun po ginagawa. Pero dati ang ginagawa po namin yan, kasi biblical, lagi. Sila nga everyday. Di ba? Napuputol-putol ng tinapay. Kaya mga kapatid, kaya lang, nung panahon na yon, nagdadala sila ng mga pagkain. Ayan po, nagpe-fellowship sila. Hindi lang yung breaking the bread, meron pa silang kasamang mga pagkain pa. Ayan po. Kaya nga doon sa 1 Corinto chapter 12, sabi niya, yung mayayaman kasi, nalalasing kayo. Ikaw muna, Pastor, pwede pala maglasing, ba't nalalasing yung mga manap? Minsan ganun tayo eh. Di ba? Kasi nung panahon na yon, meron po silang madalang alak. Opo. Ang alak nila yung katas ng ubas. Grabe, di pala yan. Nadinig, katas ako, bibili ko ngayon. 12, tapos iinumin, 12 bote. Inuman na yun, kapatid. Kaya kung minsan ganun po yung isip natin, ganyan ang demonyo. Tinan mo, sinuturo ni pastor. Tinan mo, pwede pala yan. Ay ang gagawin, bibili ngayon ng maraming di ba? Basta may ubas. Tinan mo, ito, katas ng ubas. Pero ang contents ng alcohol ay 15, 25, parang beer na yun. Taas na yun. Grabe. Yung nainom ko na katas ng ubas, yung yung 5% lang, parang juice lang. Kaya nung makita ng mga anak ko yan, binaba kong ganyan nagregalo sa akin nung araw binaba kong ganyan Pag naubos inubos ng mga anak ko Kasi masarap 5%, parang juice lang. Kaya nga kung di ako bumibili noon Opo, hindi ako bumibili kasi nakita ko 13, 15, mga parang beer na yan Nakakalasing na yan tukso yan Tsaka isa pa, yung pagkakuha. Kaya nga po ako pag nagpapakuha Pag nagpapakuha ako ng litrato, iniiwasan ko yung mga grupo ng mga pinsan ko. Kasi nga, selfie tayo. Magpipisan kami, kakasama. Maganda yun, di ba? Merong bote. Kaya hindi ako sumasama. Bakit kanyo? Pag nilagay sa social media yun, di ba? Latag yun. Kasi basta pala umiinom na, di ba? Kasi yung mga utak natin, mga di ba? Di ba? Tingnan mo. Pag nakakita ka na, si Pastor nakaupo, may bote ng alak, umiinom na pala si Pastor. Tingnan nyo, nagkasala na kayo sa akin. Kasi hinatulan nyo ako. Ang problema, ako may kasalanan. Kaya sabi, huwag kang magmukhang may kasalanan, may ginagawang kasalanan. Kaya nga yung lumayo ka na sa apoy. Hindi ka nga umiinom, huwag ka na pumunta sa harapan ng nagiinuman. Hello? Hindi ka na nakipag-chismis, huwag ka na pumunta doon sa mahilig sa mag-chismis. Kasi pag nakita kasama, na naman, tinan mo, born again pa naman siya, nakikipag-marites pa. Hello? Kaya nga sinabi ng 1 Corinto chapter 15, di ba? Sinabi doon sa bandang huli, sabi nga, ang masamang kasamahan ay nakakasira ng pagkatao. Di ba? Ng reputasyon. Hindi mo ginagawa, pero nakita ka kasama. Di ba? Maliban na lang kung ikaw ay pastor, kasi nga po ako may pinupuntahan, drug addict, may nakapatay, nagba-Bible study. Di ba? Hindi yung nakikipagkwentuhan ka lang na nakipagkwentuhan man ako, kumisan meron mga drug addict, nakipagkwentuhan ako dyan. Pero mayroong purpose ako. Pero wag niyo akong gagawin na nakikipagkwentuhan kayo na parang, di ba, iba ang layo ninyo. Ang layo ko doon ay talaga magkaroon ako ng contact sa kanila. Di ba? Relationship. Para naman ako ay pakinggan nila. Di ba? Isang strategy po yun. Sabi nga wag daw yung mga Kristiyano, wag daw yung hindi Kristiyano ang layuan natin. Ang layuan natin sa mundong ito, yung nagsasabing Kristiyano, pero walang nababago sa buhay. Ang sakit noon. Nakasulat sa Bible yan. Basahin niyo ang Biblia, word by word. Mapapanuto ka. Iwasan. Pero ayoko kayong iwasan Kasi walang tutulong. Paano yun? Gagawin ko ba yun? Maliban na lang po, kung talagang kailangan. Kung talagang siya nakaka-istorbo na sa church, kailangan. Una, kausapin. Pangalawa, kausapin ulit. Pangatlo, policy na sa church. Hello? Meron pong proseso yun. Hindi naman po yung basta-basta pinaalis. Okay? Napakahalaga po yun. So, sasama-sama. Araw-araw sila nakakatipon. So, ito po ang ginagawa. Separated.
to sin. Nakahiwalay sila to the evil things of this world, yung mga kasalanan, kasamaan ng mundong ito. Marami po yan. Kaya hindi lahat ng ginagawa natin ay tama. Kaya nga mag-pray po tayo. Hindi ka mo, ginagawa mo, pinag-pray mo na okay na lang, okay na yan. Nag-pray naman kami, pastor eh. Pero nakaayon ba yun sa salita ng Diyos? Ang hirap talaga. Nasasabihin ko sa inyo na tama ang ginagawa nyo. Pero masasabi ko sa inyo, matutuklasan mo yan kung magbabasa ka ng Biblia. Kasi may Holy Spirit tayo. Ngayon, kung naituro ko dito, kulang pa, alam ko, meron pang idadagdag dyan ng Holy Spirit. Hello? Kasi ang Holy Spirit, yan ang tigapagturo natin, bawat isa sa atin. John chapter 14, verse 26, pagdating ng patnubay, ang Espiritu Santo ay pinangako, ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. At magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo, sabi ng Jesus Christ. Hello? Kaya never na sabihin po natin na hindi ko alam yan. Kung wala nagpapaalala sa iyo, siya lang ang problema mo. Ikaw, matigas ang iyong ulo. At hindi ka sumusunod sa proseso ng pagiging alagad. Ang alagad, ang disciple ay learner, student. Tandaan po niyo yan. Napakahalaga po yan. Okay? Kaya nga, dito po sa verse 46, and they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Ayan po. Praising, verse 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So dinadagdag po araw-araw dahil sila ay nakakaisa, sama-sama, malinis ang kalooban, hindi po nagpe-fellowship yung pagalingan, hindi po nagpe-fellowship dahil kahit may nagtataguan ng hidwaan, may mga pintasan. Kaya nga po mga kapatid, bahagi po ng discipleship yung pong discipline, yung character. Kaya nga po maganda po yung may kainan, meron po tayong lulutuin, doon malalaman yung marunong tumulong, yung marunong dumamay sa hirap ng kapwa. Hello? Yung marunong magsakripisyo, marunong mag-urong, hindi yung takbo. Naku, dahil ko rin, takbo na, kumain na ako. Hello? May nadidevelop po dyan. Hello? Kung sa bahay po, dito tuturuan natin. Kaya nga mayroong camp. Sa mga kabataan, may camp. Ano mo tinuturo doon sa isang church sa camp? Yung pagluluto. Yung mga kabataan kasi, hindi na marunong magluto. Kaya sa camp, tinuro sa kanila. 3 araw sila doon. Parang survivor. Di ba? Meron pa laro. Tapos ito lang lulutuin nyo. Matuto kayo ng, kahit munggo lang ang mga napanalunan nyo. Ilang ang nakuha nyong lulutuin. Yun lang kakainin nyo. Matuto kayo magtiis. Minsan, nanay, ano ba ulam? Bakit ito na naman ang ulam? Bakit may binibigay ka bang pera? Hindi ka pa naman nagtatrabaho, naghahanap ka ng kung anong masarap. Di ba? Merong ganyan. Minsan yung damit lang. Nanay, ba't ganito yung damit? Buti nga, binili ka ng damit ng nanay mo. Diba? Nagreklamo. Diba? Magtrabaho ka. Diba? Yung mga anak ko, pinapalo ko yan. Dati si Angel at saka si Joel. Opo. Pinapalo ko yan. Oh. Nag-ano yan eh. Yung ano ba tawag doon? Pisonet ba nung tawag doon? Diba? Nag-computer. Elementary sila. Pinalo ko yan. Naputol nga yung sinturon ko eh. Oh. Pero pag namalo ko, isa lang. Tigisa silang dalawa. Oh. Naputol yung lakas mo naman, pastor. Sabi nga si Sister Elmi, tingnan mo yung ginawa mo sa anak mo, lumatay. Huwag mo yan. Hindi man ako yung galit na galit. Pinalo ko. At sabi ko sa kanila, mag-aalala kayo mabuti. Pag kayo nakatapos, pumili kayo ng 100, 10 cellphone. Ngayon, tapos na sila. Bumili sila 10, 100. Meron pa silang laptop, meron pa, di ba, sawa-sawa sila. Hello? Mag-aaral muna. Ngayon, kaya nila bumuli. Computer, bumili sila ng computer, bumili ng laptop, bumili ng kaya nila, hindi bili kayo. Okay. Kahit magkano yan, 45,000, bilhin mo, kung kaya mo, may trabaho ka. Hello? Ngayon, nag-aaral ka pa lang. Nanay, ba't yung cellphone ko, bilhin mo akong ganito? Nanay, ganito. Yeah. Tapos yung mga magulang naman, konsentidor. Hello? 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 Tapos na mga problema ngayon, ang anak ko, matigas na ulo, paano pinatigas mo? Di ba? Pinabayaan mo ng, yan po ang problema ngayon.
Social media. Makinig po tayo. Makinig po tayo. Yung po problema ngayon na ginagamit ng demonyo, mga kabataan ngayon, marami ang mga sirana ang isip. Batang-bata pa lang. Kung sumagot, kakaiba na. Kung mag-isip, kakaiba na. At meron ginagawang lihim na hindi natin alam. Nakikita sa social media. Gawa yan ng demonyo. Hello? Sino ang suspeto dyan? Yung anak ba? Magulang. Hello? Pero sinabi ng Bible, huwag naman tayo mahigpit masyado. Di ba? Sabi nga ng Ephesians, chapter 5. Kayong mga magulang, huwag naman yung higpit ang mabuti ang mga anak nyo. Bigyan nyo din ng laya para ma-develop ang kanilang pagkatao. Okay? Hello? Pero kung hindi pa manapal tayo yung mga magulang, paano kayo matututo? Ay, pastor, sana sa bahay ganon. Kaya nga pag-pray natin. Pakita mo yung pagbabago mo, tapos panalangin mo nanay mo, tatay mo, lolo mo, kuya mo, para madala mo siya sa Panginoon, sa pananampalataya. Pag nakasama mo siya, mapapakinggan ngayon, ako, buti na lang, nandito tatay ko, nakinapan na. Sana sabihin ni pastor dati yung sinasabi niya, para, di ba, may problema pala sa tatay. Di ba? Hello? Ang ganda nga dito, nakatape tayo. Kaya ipasa nyo. Kaya yung kay pastor, pinapasa ko ngayon sa pamilya namin, pinasa ko. Okay. Maganda kasi yung ni pastor paalala, di ba? Okay? Hello, nandiyan po ba kayo? Okay. Isang oras pa ako. Okay. Sabi nga dito, all disciple must be connected to church. Lahat ng mananampalataya, kailangan may kinabibilangan ka, nakakonekta ka sa isang iglesia. So, yun po ang napakalaga. Kasi po ganito, no? Meron pong universal church. Kasi tinuturo po yung mga nagtuturo ng Biblia. So, ito po yung natutunan ko noon. Sabi nga, universal church. Ito yung iglesia na kinabibilangan ng lahat ng mananampalataya ng Panginoong Hesus. Kabilang na po dito yung mga namatay na, yung mga tunay, namatay na, at sa buong mundo, lahat sa body of Christ, lahat ng tunay na mananampalataya, ang tawag sa kanila ay universal church. Yun po ang turo sa amin ng mga nagtuturo ng Biblia. Pero maganda rin maging pattern din natin na yan natin. Kasi yung local church, lokal na iglesia o iglesia lokal, na kinabibilangan ng mga mananampalataya sa bawat lugar. Ito, local church. Kaya hindi tayo yung tayo lang. Kaya nga tayo merong festival. Kaya nga tinataas doon, walang malaki, walang maliit na church. Kundi isa lang tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya nga family, isa tayong pamilya. Pero iba-iba ang mga church na pinanggalingan. Ganun din po dito. Iba-iba yung ating lahi, aplido. Pero dito, brother and sister tayo sa Panginoon. Amen. Kaya nga po, kung tayo disciple, tayo po ay nakakonekta sa church at iyan po inuutos ng Biblia at nakasulat po yan. Kaya kung wala kang church na inatinan, paano ka naging alagad ni Jesus Christ? Paano ka naging pastor, naging tupa ni Jesus Christ? Dahil sabi nga, siya nga ang pastor ng ating kaluluwa, at siya tayo po yung mga tupa, yung mga mananampalataya, tayo aalagaan niya. Ilalagay sa isang maliit na kulungan, o kawan. Kaya, ano ba nangyayari? Bakit nawawala sila sa iglesia? Bakit po? Kasi yung iba, sabi niya, hindi na ako atin. Makikinig lang ako sa TV. Natitisod ako eh. Hello? Tama ba yon? Tama yung pagkatisod. Natitisod. Totoo naman, natisod eh. Pero tama ba yung desisyon? Ulitin ko po. Pag hindi ka nagbago, na hindi mo matanggap na ikaw ay nakakatisod, mahihirapan ka. Totoo po yan. Sa church, wala kang makikitang perfecto. Sa akin, may makita kayong mali. Pero sino ba ang mahalaga? Si Jesus Christ o ako? Pero tingnan nyo, kung aalis kayo sa akin, pupunta kayo sa iba, palagay nyo, wala kayong makikita sa iba. Ganon din naman eh. Wala mang perfectong tao, wala mang perfectong pastor. Kaya nga kami mga pastor nagtutuwiran kami. Hello? Pero pag tayo nakapokus kay Jesus Christ, diyan tayo mapapanuto. Amen? Kaya nga, nakakonekta tayo sa tunay na iglesia. Alam mo yung tunay na iglesia? Paano naging tunay ang iglesia? Kapag nandoon, may Holy Spirit. Kapag walang Holy Spirit nandoon, puro awayan yun. Opo.
Hindi natin maipinitaas itong Galilean. Hindi po. Ang tunay na iglesia ay meron pong Holy Spirit bawat puso ng mga tao doon. Kasi sa ginabing yung salitang iglesia, ang ibig po sabihin doon, mga tinawag o mga hiniwalay, mga separate, nakaseparate, hiniwalay na po tayo. Bagamat nasa mundo tayo dito, pero tayo mga dayuhan lamang. Mga dayuhan lamang tayo. Kaya napakalaga po yon na yung tayo po ay bahagi ng local church. Sa local church, kinabibilangan nito ng mga mananampalatayang ligtas na at merong hindi pa sigurado. Kaya nga, sabi mo sa katabi mo, hindi ako yung sigurado. Sigurado na ako. Sana magising tayo. Pag hindi ka nakatutok kay Jesus Christ at walang nababago sa buhay mo at ikaw nasusunod sa sarili mo, walang conviction sa iyong Holy Spirit, checkin mo sarili mo. Hello? Pero yung magkakamali, yung magkasala, hindi po tayo exempted yan. Pero yung mamuhay ka sa pagkakasala, alin yun? Yung ikaw ay nagpapakitang Kristiyano pero hindi na totoo, namumuhay ka sa kasalanan, dinadaya mo ang iyong sarili, hindi ka mapupunta sa langit. Amen? Ephesians chapter 4 verse 30. Huwag niyong bighatiin ang Holy Spirit, ang Banal na Espiritu, sapagkat ito ang tatak at katibayan na kayo tutubusin sa uling panahon. Hello, katibayan na tayo tutubusin ng Diyos. Ephesians chapter 4 verse 30. Huwag niyong pighatiin. Paano yung pighati? Hindi sinusunod ang turo sa Biblia. Hindi nanalangin, hindi nagbabasa ng Bible. Kaya lang pumunta kay Lord. Pag may kailangan, Lord, pingin ganito, may problema kami. Pero pag wala na, hindi nagbabasa ng Bible. Para pag ano, pingin ganito. Di ba? Puro pingin. Dahil sa pananambahan, minsan maisipan lang. Hello? Ano po ba kayo? Kaya sabi nga po dito napakalaga, sa huli po na babasahin ko, Ephesians chapter 5, verse 24 to 25 to 27. Kung papaanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman, ang mga babae ay dapat pasakop dalubusan sa kanilang asawa. Verse 25 ng Ephesians chapter 5, verse 25. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Inihandog ang kanyang buhay para sa iglesia. Verse 26 ng chapter 5 ng Efeso, upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig at sa salita. Verse 27, ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis, kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Mga kapatid, yung tunay na iglesia at yung malinis na iglesia, ito po ang babalikan ng Diyos. Ito ang dadalhin sa langit. Tandaan natin, yan po ang nakasulat. Walang kulubot, walang kapintasan. Iyaharap niya ang iglesia sa kanyang sarili. Amen? Kaya huwag tayong mag-assume na okay lang kay Lord kung maliit lang ang kasalanan ko. Iyan po ang pamanaghili ng mga hindi nananampalataya. Mabait naman ng Diyos. Bumabalik ka sa dati. Hindi po ganyan. Kasalanan. Magsisi ka. Iyan po ang kailangan. Huwag tayo makiisa sa kasalanan ng sanlibutan ito. Tandaan nyo, walang mangyayari sa buhay natin. Yung kinasusuklaman ng Diyos ngayon, ito nga po, pistahan na naman. Ito po yung mensaheng ididiin ngayon ng mga propeta sa bansa natin. Tumayo po tayo lahat. Hallelujah. Yung pattern po ng unang iglesia, yan po yung huwaran natin. Hindi po nagbabago ang Diyos. Nasa modern na tayo, Pastor. Hindi. Kahit nasa modern technology tayo ngayon, nasa modern na tayo ngayon ng mga kaisipan, ano pa man, ang siyensya,
hindi nagbabago ang Diyos. Yung unang iglesia, kung paano nangyari yun, yun ang dapat mangyari din sa atin. Yung unang iglesia, nagsasama-sama, walang naghihirap, nagtutulungan, nagpapanalangin, hindi nagtatakipan ng sama ng kasalanan, nagtutuwiran, nagpapalalahanan. Marami po, mabasa natin yan sa Biblia. Ang isang alagad ng Diyos. Ang tanong, nasaan ka na ngayon? Ano na ginagawa mo? Tunay ka bang alagad ng Diyos? Ikaw lang makakasagot niya sa sarili mo. Hindi mo kailangan sagutin ako. Ikaw sa sarili mo. Paano kung mamatay ka bukas? Paano kung paglabas mo dito, kukuhanin ka na pala ng Panginoon? Amen. Handa ka nang marap sa Diyos. Iyan ang lagi nadadala ko na sinabi ni Harold Sheila. Maganda raw sa isang Kristiyano, isipin mo na araw-araw pwede kang mamatay. Para yung buhay mo, ingatan mo. Paano mo ito gagawin sa harapan ng Diyos? Amen? Hindi ko kinakalimutan yon. Nabasa ko sa libro ni Harold Sheila. Para sa akin, nakakatulong yon. Kasi baka sa araw na ito, mamaya mamawala na ako eh. At least nasabi ko yung dapat kong sabihin ngayon na pinasasabi ni Lord. Kaya mga kapatid, kung ano po ang nasa iyo ngayon, ikaw nakakaalam. Ang alam ko lang po, sabi ng Panginoon, pag tayo ay nagsisi at tumalikod sa kasalanan, ire-restore niya. Ibabalik ka agad niya ang iyong kalalagayan bilang anak niya. Napupuspusin ng pagpapala. Ang kalaban lang natin, kapatid, kapag ikaw ay nagpasya na lumayo sa kasalanan ginagawa mo ngayon, ang demonyo hahadlangan ka. Kaya huwag kang titigil. Huwag kang titigil sa panalangin at sa pag-aksyon patungo sa liwanag. Maraming gagamitin si Satanas para muli kang bumalik. Ganyan po ang gawain ni Satanas. Gagawa't gagawa siya. Halimbawa, kung mainit ang ulo mo, gagawa siya ng makakainit ang ulo mo lagi. Kaya isipin mo, hindi na ako makakabalik yata. Hindi po. Paglabanan mo yan, suko mo sa Panginoon ang galit mo sa puso mo. Kung hindi ka pa po nagpapatawad, hanggang ngayon nakikita mo siya pag yung nakagalit mo, sumasama loob mo, isuko mo sa Panginoon ang taong yon at ang damdamin mo, lagi mo ipanalangin. Iyan ang gagamitin ng demonyo para ka manatili sa galit, sa panghihinayang, sa selos. Huwag mong isipin na ikaw ay mahina at hindi mo kaya at hindi ka pagkapalaan ng Diyos. Hindi. Higit pa sa iyong pangangailangan, pangako ng Diyos, pagkapalain ka. Sumunod ka lamang sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Sabihin po nyo, habang kayo nakatayo sa nakalagay nyo, kayo nakakaalam, huminguna po kayo ng tawad at papanalangin ko po kayo sa oras ito. Sige po, kayo nakakaalam kung kayo po ay nagkukulang o hindi. Tayo po'y manalangin. Sige po, Ama Banal, lalapit ko sa iyo ang aking sarili. Patawarin mo po ako sa lahat ng bagay na ginawa ko, sinalita, iniisip, hanggang ngayon nasa aking damdamin. Patawarin mo po ako, Panginoon. Linisin mo ako ng banal dugo ng Panginoon Jesus. Salamat po. Ako na lang po ang manalangin. Amang Banal, maraming salamat po. Sa oras na ito, ang dalangin ko po, Ama, patuloy po. Hindi lang po kami papasok ngayon sa season na meron pong Christmas na celebration na gagawin po. Kundi, Panginoon, ngayon po magtatapos ang taon, Lord, may evaluate namin ang aming sarili. Kung ano yung mga bagay na pagkukulang namin, Lord, hindi na po namin malakaran pa. Kahit bukas, mula ngayon. Huwag na po namin antayin pa yung mga New Year's resolution na hindi naman natutupad. Bagkus ang sabi mo, Panginoon, pag naisip po namin na kami may kasalanan,
Humingi kami ng tawad at huwag na namin gawin ito. Talikuran na namin to. Yun ang gusto mo. Every time na ikaw ay mangusap sa amin, gawin namin ng humingi ng tawad at talikuran ito. Lord, ito po ang Espiritu ang ibigay mo sa church na ito. I-revive mo ang church, O God. I-revive mo ang mga pamilya ng iyong mga anak. Patawarin mo kami kung kami man kukulang. At ang dalayan ko po, Ama, maranasan namin ang kapuspusan ng Banal na Espiritu. Tulad na nangyari sa unang iglesia, O God. Lord, nagsasama-sama lagi sila sa fellowship na malinis ang kalooban. At sila po ay walang naghihirap sa kanila. Natutulungan sila, Panginoon, bilang magkakapatid sa Panginoon. Natutuwiran sila, O Diyos, kung may mga problema man at usapin. Sila po ay nananatili sa turo ng mga apostol. Ngayon, O Diyos, bigyan mo sa amin ng Biblia. Lord, mananatili kami nagbabasa, nakikinig ng salita mo at ipinamumuhay ito. Tulungan mo po kami maisagawa namin ito, O Diyos. Hindi lang kami ay natuto ngayon o narinig namin, kundi ito ay maging buhay namin. Lord, tulungan mo ang bawat isa't makalaya, Panginoon, sa mga pakana at kasinungalingan ni Satanas, O God, na ngayon, O Diyos, binibigyan sila ng mga pagpapala na galing sa sanlibutan. Sinabi mo sa iyong salita na mga bagay sa sanlibutan ito hindi nang galing sa Ama. Ang kayamanan ng mundong ito hindi galing sa Ama. Bagamat ikaw lumikha ng lahat ng bagay, pero Lord, in the name of Jesus, lahat ng bagay, Panginoon, na kayamanan ay kaya mong ibigay sa iyong mga anak. Ikaw lang may kakayanan na kami itaas at ibaba. At ito ang lagay mo sa isip ng bawat isa upang hindi kami makompromise sa kasinungalingan ni Satanas. Na kung kami susunod sa iyong salita, makikinig sa iyong salita, magaganap sa amin ang iyong mga pangako. At Ama, mahalin po namin ang iglesia. Ang kalipunan ng iyong mga anak, O God. Ang iglesia, Panginoon, ay inalayan mo na iyong buhay. Nilinis mo na iyong dugo. Para po pagdating ng paghukom, may maiharap mo ito sa iyong sarili. Lord, maintindihan po ng bawat isa na mahalaga kami sa iyong harapan. Kaya dapat pagpahalaga namin ang bawat isa sa amin. Meron man kami pagkakaiba, O Diyos. Lord, alisin mo sa amin ang pagiging emotional, judgmental spirit. Kundi bagos, O Diyos, magtulungan kami. Mag-ibigan kami, Panginoon. Maging matyaga kami, O Diyos. Sa bawat isa, sapagat ito ang iyong nais. Sapagat kami lahat itinawag mo sa isa lamang. Ang maging ligtas at makasama mo dyan sa kaharian sa langit. Dalahin ko po ang iglesia ito at ang lahat pang idadagdag mo dito, O Diyos. Lord, wala pong maiwan. Lahat po kami makasama dyan sa kaharian, O Diyos, ng langit. At dalahin ko po, Ama, na maging handa po kami, O Diyos, sa lahat ng mangyayari. Hindi lang po doon sa pananampalataya, kundi maging handa kami, Panginoon, na ipaglaban at ipamamahagi, ipahayag ang iyong salita sa mga taong ngayon ay binubuksan mo na, O Diyos. Ang aming mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa iyo, Lord, patuloy po, Ama, inaangkin po namin, O God. Tulad ng iyong pangako kami, ay kung kami sasampalataya kami at ang aming sambayan ay maliligtas, sapagat bibigyan mo ng pagkakataon ng iyong salita na may kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay may pahayag sa kanila. Gumamit ka ng mga lalaki at babae, hindi man kami ng iba't ibang kaparaanan ng iyong mga anak, O Diyos. Lord, salamat po. Salamat sa kapahayagan mo sapagkat sa nangyayari ngayon sa aming bansa, O Lord. Panginoon, salamat sa iyong mga kapahayagan sa pamagitan ng mga propeta. Marami po ngayon ang kumikilos, marami po ngayon ang gumigising ng mga manampalataya. Lord, gisingin mo kami lahat, O Diyos. Magkaisa kami sa iyong harapan, Panginoon, na lumuluhod, na nalangin para sa aming bansa, hindi lang para sa aming sarili. Sabat, Lord, hindi po kakaiba ang nangyayari ngayon sa amin. Bakos ito po ay pinahintulutan mo, Diyos,
para kami manumbalik sa iyo, lalo na ang body of Christ, Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya Ama, ang pagkapalang ito ilagay mo po sa aming mga buhay. Ang iyong mga anak na nanambahan ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao, mula po kaninang umaga hanggang mamayang hapon, Lord, pagpalayo mo kami, mangusap ka po, patuloy, mangusap ka, buksan mo, Panginoon, ang kaisipan ng bawat isa na kayo ay nangungusap ka at tinatawagan mo kami sa isang layunin na kami maglinis ng aming mga buhay sapagkat malapit ka nang dumating, Panginoon. Na hindi mo kami maratnan na kami magkakahiwalay. Bagos naging isa sa iyong harapan sa pamagitan ng Santong Espiritu. Ama, alam ko po, ito'y magaganap sa aming buhay. Ito pa yung aking diniklara sa iglesia ito at sa lahat, O Diyos. Sa lahat ng iglesia, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-isa mga lolo sa Bulacan, O God. Lord, sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, sa bawat bayan, inaangking ko po, Panginoon, ang iyong pangungusap. Pupunin mo ng maraming bagong kaluluwa ang mga iglesia, O God. At maraming mga iglesia ang matatatag, Panginoon, sa iba't ibang lugar, O God, ayon sa iyong layunin at pagkatawag sa iyong mga lingkod, O God. Lord, gamitin mo lang po kami, maging kasangkapan mo po kami, bahagi mo ng iyong revival, O God, na dadali mo sa aming bansa. Salamat, Panginoon, at ngayon, O Diyos, dalangin po namin ang aming gobyerno, ang aming bansa, O God, gayon din po, makapasok po ang iyong salita sa kanila, Panginoon. Lord, kahabagan mo kami, Panginoon. Kahabagan mo ang aming bayan, ang aming bansa. Lord, sapagkat kung ano po namumuno sa amin ay kasama po kami dahil kami inilagay mo sa bansang Pilipinas. Lord, maraming salamat. Ito po ang katotohanan ng ang dalangin ng iyong mga anak ay iyong titinggin. Kaya Lord, nagdideklara kami ng pagkapalaya, nagdideklara kami ng iyong pagkapala sa aming bansa, O God. Katarungan, O God, in the name of Jesus. Ama, maraming salamat. At inangin ko po maging mga estudyante, Panginoon, narito, elementary, high school, college, lahat po sila, Panginoon, ay patuloy mong papapatnubayan, makakatapos sila ng kanilang pag-aaral. Kukuha mo sila ng board, sasamahan mo sila at pagtutugtog mong po yun, O God. Lord, mga naghahanap buhay, negosyo man ang kanilang gusto magnegosyo, naghahanap ng hanap buhay o trabaho, O Diyos, may tutulungan mo sila at pagkapalain. Ama, maraming salamat sa lahat ng ito. Patuloy pinupuri ka po namin at pinasalamatan. At ang lahat ng ito ay aming inaangkin at pinagpapasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you.